Anyway, di ba kakahapon, etong si Saldico naaresto na. Si Presidente mismo ang nag-announce niyan, di ba? Siya mismo nag-announce niyan, mga kababayan. Oo, pero mamaya di pala topic yun yung sa mga ano. Ito muna, kasi merong ito pa lang si Harry Roque ay may advice kay Saldico. Oo, precious advice. From one pugante to another. Oo. Precious advice from one pugante to another. Oo. Ayun nga, di ba nga kahapon? Oo, si kahapon, ito si PBBM, nagbalita, binalita sa ating lahat na naaresto na nga etong si Saldico. Oo, sa Prague. Oo, Prague, Czech Republic. So, mas marami na tayong impormasyon na nakuha today, the whole day. Apparently, so bumabiyahe etong si Saldico, tumawid siya from lalabas siya ng Prague, pupunta siya ng Germany. Oo, lalabas siya ng Prague, pupunta siya ng Germany. At apparently, ito pa lang si Saldico, hindi niya dala yung kanyang passport na may golden visa. Yun yung kwento. Oo. Pero ko naman, napapaisip naman ako, or baka mali lang ako naintindi sa kwento, kasi imposible naman hindi niya dala yung kanyang passport na may golden visa. Parang imposible yata yun. Kasi, paano ka babiyahe? Unless, di ba, I mean, paikot-ikot na siya ng buong mundo kung anong ginagawa niya, tapos all of a sudden, bigla na nakalimutan yung kanyang visa. Di ba, parang ang weird. Oh, ang weird ang weird. Ang iniisip ko, baka na-cancel na kasi yung kanyang passport, therefore, invalid na yung kanyang golden visa. Oo. Hindi pa naman siya hindi pa naman siya citizen ng Portugal yata eh. Hindi pa naman yata siya Portuguese citizen eh. 'Di ba ang sinasabi ni who's this guy? Ni John B. Cremulya golden visa daw ang meron siya. Yung golden visa naman doesn't grant you citizenship unless mag-qualify ka na for citizenship sa kanila, di ba? At kapag nag-qualify ka, dadaan ka pa rin sa proseso, mag-a-apply ka, etc., etc. So I don't think he is a citizen. So malamang sa malamang, yeah, agree ako dyan, Herbie Bragas. Wala siyang EU na passport, for sure. Kasi, malamang, ang ginagamit pa rin niyang pangbiyahe, yung kanyang Philippine passport. So, yun nga, nahuli na siya. So, nung na-cancel yung kanyang passport, automatic, lahat ng visa na nando na valid, wala na. Invalid na lahat yun. Wala na. So, yun, huli. Palabas siya ng Czech Republic, papasok siya ng Germany. O yun ang gagawin niya. Correct, si Mel Ferreira, ibig sabihin hindi siya Portuguese citizen. Most probably, we cannot say that conclusively kasi wala pa naman tayong proof. And besides, wala rin naman tayong proof na Portuguese citizen siya. So, I mean, most probably the most logical situation is wala pa siyang Portuguese citizenship. Kasi kung ako, halimbawa ako nasa posisyon ni Saldico, citizen na ako ng Portugal. Ba't ko pa gagamitin yung Philippine passport ko na cancel, di ba? Wag na. Hindi ko na gagamitin yun. Yung Portuguese passport ko na lang, mas madali. Di ba? Bakit pa? What for? Putrage citizen daw siya. Natawa naman ako dito kay Rodsnat. Putrage citizen siya, coach. Ayan. Dinagdagan pa ni Big Daddy. Ito pa, si Roderick Pahardo, dinagdagan din. Putrage citizen daw siya. Ay, nako. Natawa naman ako doon. Putrage citizen. Anyway. So, ayun nga. So, mukhang hindi, hindi, ang golden visa, matagal yan. Taon ang binibilang dyan.
taon ang binibilang sa Golden Visa. Alam ba, parang ano yan, di ba? 10 years? 10 or 20 years? Or 5 years lang? Parang alam ko 10 years eh. Oo. Alam ko 10 years ang Golden Visa eh. Matagal yan eh. Matagal ang Golden Visa eh. Or baka nga mag-expire na. Baka ito na yung 10th year niya, di ba? 2026. O baka 2016 siya una nagkaroon ng Golden Visa. Pa 10 years na, 2026 yung expiration, kaya lalabas siya ng bansa. Oo. So, baka expired na ano? Pwede. Pwedeng ganun, pwedeng expired na yung kanyang kaya kailangan niya lumabas, magbalikan para mag-a-apply siya sa labas. Oo. So, ayun. So baka pa-expire na nga. Oo. But anyway, definitely wala siyang Portuguese passport. Definitely. At least sure na tayo, medyo sure na tayo doon. Oo. Kasi kung citizen na siya ng Portugal, di dapat, wag na niyang gamitin yung kanyang Philippine passport kasi canceled na yun. There's no point in using it. Kaya baka di pa siya Portuguese citizen. Wala pa siyang Portuguese passport. Oo. So, kaya siya nahuli. Yan. Malas niya. Malas niya. Ginamit niya yung kanyang Philippine passport na canceled. Dapat talaga nanahimik na lang siya eh. Naka-slow mode pa ba? Sorry. Dapat kasi pumirmi na lang siya. Kasi either way, mahuhuli naman siya eh. 'Di ba? At least, kung nanahimik siya, medyo mahihirapan siyang hulihin. Wala. Dumaan siya sa border, wala. Iyak siya ngayon. So naka-detain pa rin siya ngayon sa saan ba to? Sa Prague, Czech Republic. Oo. Sabi ni Chats Vlog, sabi ng ibang DDS, hindi sila maniniwala hanggat wala pa dito sa Pilipinas. Kahit naman umuwi dito sa Pilipinas, mga kababayan, sasabihin ng mga DDS, hindi, clone yan. Di ba nga yung isa, yung Bobong Ilongga, sabi niya, hindi siya naniniwalang buhay si PBBM. Yung nakikita daw natin, clone lang. Ang bobo talaga ng mga DDS. Anyway. So ngayon, mga kababayan, pinapamadali yung pagpapauwi kay Saldico. Pinapamadali. Kasi, syempre, time's a ticking, guys. So, kailangan mabilisan ang galawan. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapauwi sa puganteng si Zaldico. Pugante! Sa Prague, Czech Republic. Uy, what happened? Matapos ng kaing tumawid ng Nag-loading. Germany nang walang dokumento. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, gaano pa katagal bago mapauwi ng bansa si Zaldico? Alam mo, Julius, kabilang yan dun sa mga inaantabayan na natin na ibibigay na detalye ng Malacanang. Ang sinasabi kasi baka daw abutin pa ng 3 weeks bago pa isang buwan. makabalik ng Pilipinas. Dami niyang pwedeng gawin dun. Zaldico. Pero kanina nga sinabi lang ng Malacanang na isang welcome development para sa Pangulong Bongbong Marcos na finally ay naaresto na itong si Zaldico na itinuturing nga ngayong pugante makalipas ang halos isang taon na pagtatago niya sa ibang bansa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico
na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Kapag kumanta to si Saldico, sigurado tatamaan si Cheese. Oo. Sure yan. Tatamaan si Cheese dyan. Oo. Na namang tatamaan din si Bongo kasi nakinabang siya dun sa usapan nila ni Cheese. Oo. Si Joel tatamaan din. Lahat dun nasa listahan na ano. But anyway, mamaya natin pag-usapan yan. Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ang police attaché ng Embassy of the Philippines. The request for his extradition because of unwanted alien. Correct. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they are pursuing. July 2025 nang Ito yung history ng pagtakas ni ni Saldico. Okay, July 2025. leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod Biko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List representative. Kapalang noong mukha ni Setyembre. Saldico, no? Nasa Paris, France daw siya Tikan? nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon Naalala nyo to? November 2025? Naalala nyo yung kwento ko? Na si Saldico nasa Japan, kausap na sila Aimee tsaka si GMA. Nag-aantay lang, nasugurin ng Malacanang at pumalit si Sara Duterte bilang presidente. Ayan yun. See? Ngayon lang nilabas ang DILG. Ano ba kayo? Tagal ko na sinabi yan eh. Diba? Ayan na. Ayan na. Binalita na nila finally. Ayan na. Inintay lang talaga niya na maging successful yung tawag dito, yung coup d'etat. Actually, hindi nga coup d'etat yun kasi mga terorista yung aatake ng Malacanang. Mga terorista yung aatake ng Malacanang, yung mga Muslim extremists doon sa South, nakakampi ng mga Duterte. Hindi naman lahat ng naigipag-negotiate ang gobyerno pro Duterte, hindi naman lahat. May isang faction lang na pro Duterte. Yun, sila yung naging doon. Di ba? Ito yun. At kausap na ni Aimee at ni GMA, allegedly, si Saldico. Kaya nung nag-speech si Aimee na ang kapatid ko, adik, ito yun, ayan na yun, mga babae. Signal na yun kay Saldico tsaka doon sa mga iba nilang kausap na susugod ng Malacanang para pasukin ng Malacanang at puwersahin ang pagbaba ni PBBM. Ito na yun. Naunahan lang sila. Naunahan lang sila, yung mga masasamang loob na yan, naunahan lang sila ng ating gobyerno, kaya napigilan yan. Siyempre, hindi ko sasabihin kung ano yung ginawa ng gobyerno natin. That is confidential informations. Pero, suffice it to say na naunahan sila. Yun yun. See? Ayan yun. Sinabi ko na sa inyo lahat yan. Di ba? November 2025. Ito yun. Tuloy natin. sa DILG. May ilang report din na nagsasabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his Red Notice. Kung makuha namin yung Red Notice, automatically dadali na siya papunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Pero ang tagal, Zaldico, November pa. idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation.
Fireworks na yan. All bets are off. Di na natin alam kung ano sasabihin niya. Oo, wala pa But tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable for perjury kung magsinungaling siya ron. Lilitisin siya, ipapakita ang ebidensya laban sa kanya, and he has a chance to defend himself also. Ang problema sa ganun, yung Sandigan hearings, private yan eh. Hindi yan binobroadcast eh. So, although pinapayagan yung mga press na umupo, pinapayagan sila, pero hindi mo pwedeng i-video, hindi pwedeng i-live stream. Sana yung Sandigan hearing sa flood control, i-live stream. Sana. Kasi para makita, maging transparent. Oo. Para maging transparent sa sambayan. Total mga kababayan, ito lang naman yung punto ko dyan eh. Bakit dapat transparent? Kasi what was stolen are public funds. Tignan natin ha. Ang ninakaw dito ay pera ng publiko. At kaya dapat dahil pera ng publiko, malaman ng publiko kung paano ninakaw at kung paano babawiin yung ninakaw na yun. So ako personally, sana i-consider ng ating Korte Suprema na utusan ng Sandigan Bayan na ang flood control hearings, tulad ngayon, tingnan nyo, yung Sandigan Bayan hearings kay Bong Revilla, hindi pa nila live stream, private, di ba? Malalaman lang natin yung balita kapag naglabas na ng yung press after ng hearing. So, mas maganda na gawin siyang public. Kasi mga kababayan naman, billion-billion yung ninakaw nila sa Aldego, tsaka nila Diyos ko, nila Joel Villanueva, nila Cheese Escudero, anak ka ng tipaklong. Tapos itatago nila Rodrigo Duterte, ni Pulong Duterte, neto ni Eric Yap, billion-billion yung ninakaw nila eh. Tapos ganun-ganun lang yun, hindi niyo ipapakita sa akin kung paano sila lilitisin. Wag naman sanang ganun. Pakita niyo sa amin kung paano sila lilitisin. So, sana utusan ng Korte Suprema. Siguro, pagkakataon na ni Senior Associate Justice Leonen. Oo. Na medyo magbida-bida ng konti. Oo. Lalo na ang kanyang salin nag-viral bigla. Sorry, medyo off topic Nabalitaan nyo ba yun? Pinost ko kanina sa sa page ko eh. Nag-viral bigla yung salin niya. 15 years siyang hindi nagsubmit ng salin, guys. Oo, sa UP. Sa UP. 15 years hindi siya nagsubmit ng salin. Tapos, ngayon parang merong naririnig-rinig na merong mga umaanggulo na sa pagiging Chief Justice. Oo. So, yan. Alam niyo mga kababayan, si Lourdes Sereno, nakuwaranto siya dahil sa salin. Totoo. No joke. In-affirm din ng Korte Suprema yung desisyon na yon. No joke. Tinry nang i-impeach, at maibala ko ng topic ng konti Sinubukan ng i-impeach si Justice Leonen noong 2020. Ang nag-file ng impeachment complaint, si Papa Secretary Larry Gadon. Oo. Dalawa yung articles of impeachment niya. Una, yung violation ng provisions sa Constitution na within 2 years dapat tapos na ang mga kaso. Number 1. Pangalawa, yung salin niya na 15 years nga siyang hindi nag-submit ng salin. Tapos, ang nangyari sa impeachment na yon, mga kababayan, hinarang yon ng Makabayan Bloc, hinarang yun ng mga Dilawan at saka mga DDS na congressmen. Ang bilis nun. Yun ang pinakamabilis na hearing na nakita ko sa buong buhay ko. 15 minutes tapos ang hearing. Totoo. Ayun pa lang sa yung tawag dito, sufficiency in substance. Pinagsabay nila, sufficiency in form and sufficiency in substance. Isang araw lang. 15 minutes tapos. Totoo yan, no joke. Totoo yan. Nagulat nga ako noon kasi nila live stream ko yun. Di nila live stream, blah blah blah. Oo. Umpisa pa lang gusto na nila magbotohan na. Umpisa pa lang. No joke yun. Umpisa pa lang gusto na nila magbotohan. Pagbukas ng session, nagsabi yung isang taga Makabayan Bloc, si Carlos Arate yata yun. Sabi niya,
Let's proceed to voting on the form and substance of the impeachment complaint. Ayun. 15 minutes, guys. Tapos ang impeachment hearing. 15 minutes. No joke. No joke. Balikan nyo, 2020. December 2020. Ganun. Gulat nga ako nun eh. Aga-aga ako pa gumising. Alas 8 ako gumising. Eh di ba, gabi ako nag-livestream. Aga-aga akong gumising. Alas 8 kasi parang 9 or 10 yata yung nun, yung hearing. Tapos all of a sudden, 15 minutes lang. Sabi ko, noon ganoon. Pero ngayon, hindi. Ma-action. Bakbakan talaga ngayon. Masaya. Ngayon, iba ang impeachment hearing ngayon, guys. Malupet ngayon, malupet. Anyway, tuloy natin to. Julius Sheriel ngayon nga ay sinabi ni Undersecretary Claire Castro na ang mga development na ito ay patunay na hindi nakakalimutan ng administrasyon yung pagtugis dito nga sa mga sinasabing sangkot sa flood control project, hindi kagaya daw ng puna ng iilan. Julius Sheriel? Kasi ang sabi noon ng DILG, may Portuguese passport si Zaldico. Posible rin ba na mapabalik siya sa Portugal at hindi dito sa bansa? Alam mo, hindi pa malinaw kung ano yung mangyayari sa ngayon na Cheryl dahil inaantabayanan din sana natin ang Malacanang na magbigay sa atin ng press briefing kanina dahil kabilang yan doon sa mga nais natin sanang linawin kung paano ba yung magiging proseso. Ang malinaw sa atin ngayon, mukhang wala nga tayong extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic. Wala yun. So, ang Deportation ang aantabayanan pinakamabilis natin dyan. ay kung mangyayari ba yung ginawa nila noon kay RNA Teves na kinausap din ng pamahalaan yung Timor-Leste para diretso Leste. maipabalik din dito sa Pilipinas. Ito namang si Zaldico, bagamat meron pang ang question tungkol dito sa kanyang mga dokumento. Cheryl. Yung sinasabi na hindi naman daw kaya nakalimutan lang ni Zaldico yung kanyang travel documents at syempre kapag na-present ngayon, absuelto na siya sa Prague. Oo, hindi pa natin alam yan. Ang makakasagot niyan yung mga legal expert, Cheryl. Dahil sa ngayon, ang ibinigay na detalye ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang hawak na dokumento. Etong si Zaldico, kapag nakapagpresenta siya, tingnan natin. Pero malinaw din naman na meron ng coordination ang Hindi ganun Pilipinas yun. dyan sa Czech Republic na sinasabi na meron ng existing arrest warrant. Etong si Zaldico dito sa Pilipinas dahil naipaalam na rin naman ng ating pamahalaan doon sa ibang bansa na ito ay involved doon sa issues on anomalies. Kaya malinaw na wanted siya dito sa Pilipinas. Hindi porke nakalimutan mo yung passport mo, lusot ka na. Hindi porke, basta pag nahuli ka sa immigration, nahuli ka. Ganun yun. At saka, anong ipepresent mo passport kung canceled? Di ba? Even if it is, let's say sabihin ng government ng Czech Republic. O sige, pakita mo sa amin yung passport mo. Pakita mo sa amin yung valid passport mo. Kasi yun ang tanong dyan eh. Yung valid passport ang tanong dyan. So, pakita mo sa amin. O, di may problema ka na. Di ba? But anyway, sagutin natin yung issue, yung question tungkol sa Czech Republic. Kasi although we don't have a formal treaty with Czech Republic, PCO, pakibilis naman yung pag-verify. Oh. Tao ako, hindi ako hayop. Yan. Meron tayong magandang relationship with the Czech Republic government. Oo, meron. Oo, meron. Maganda ang ating relationship with the Czech Republic. President Ferdinand R. Marcos Jr. said he expects the Philippines and the Czech Republic to explore more areas of cooperation to strengthen the partnership between the two countries. So, patay. Oh. Patay. The president reflected on his fruitful visit to Prague March of the previous year, where he engaged with Czech leaders and industrialists. Oh. Diba? Sabi. Patay. So, medyo maganda ang ating relationship with the Czech Republic government, guys. So, I don't think magiging issue. Parang ang mangyayari dito parang Tebes. Oh.
parang Tebes ang mangyayari dito. Dahil maganda ang relationship natin with Timor-Leste at sinuportahan natin ang ASEAN bid ng Timor-Leste, o di pinagbigyan tayo, binigay sa atin si Arnie Tebes. O yun. So ako personally, although wala tayong extradition treaty, there are other ways of doing or there are a million ways to skin a cat, and there are parang video yon si PBBM eh. We find ways. Baka naman BDO, baka naman kahit wala akong bank account sa inyo. Speaking of Tebes, pinayagan mag-bail. Yes, pinayagan siya mag-bail sa isa niyang kaso na hindi related kay Digamo. Kasi yung kay Digamo is tawag dito, non-bailable. Non-bailable yung kaso niya doon. So, pinayagan siya doon sa isang kaso na hindi related kay Digamo. Oo. Anyway, so walang walang effect yun. Nakakulong pa rin siya, guys. So, walang effect yun. Walang effect yun doon sa existing na kaso niya kay Digamo. Kay ano lang yun? Kay doon sa, I forget eh. Parang bodyguard yata or something. Doon lang yun. Tuloy natin. Mahigit 24 hours na mangyari ito, no? Meron na ba tayong representative na nandun o kaya opisyal ng gobyerno na planong lumipad asap sa Prague para personal na makita itong si Zaldico? Ang malinaw sa ngayon, Julius, ang Department of Foreign Affairs, ang lead agency para ma-ensure na maibabalik dito sa Pilipinas etong si Zaldico. Meron din namang mga representative yung ating Pilipinas dyan sa mga embahada sa Europa. So I think it's safe to assume na meron nang nakikipag-coordinate dyan personally para makita kung ano na ba talaga ang totoong estado nitong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Lalo na't malinaw din naman ang utos ng Malacanang na nais nilang maibalik dito sa ating bansa. Kung sino nga yung mga involved o posibleng involved dito sa anomalies pagdating sa flood control. Julius. Maraming salamat, Maricel Halili. Yan. Okay. Pero mga babayan, meron pang isang pugante na may advice para kay Zaldico. Sabi nung isang pugante, ayan, nagbigay ng payo, ano ba yan? Ang hirap ng ganito. Hindi si Madriaga ang sinasabi ko. Ito na nga lang. Basahin na sa ilalim. Ayan. Nagbigay ng payo si Attorney Harry Roque kay Zaldico matapos na ito ay maaresto sa Czech Republic. Ayan Panoorin natin. So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil na naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na palapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact,
ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. So, ang bibigyan kita Ninoy 2.0 daw, etong si Saldico. Talaga? Alam nyo, ito mga taong to tulad ni Harry Roque, akala yata nila sila lang ang matalino sa buong mundo at mauuto nila ang lahat ng makakausap nila. Akala talaga nila, nauuto nila lahat ng kausap nila. Feeling yata nila, etong si Harry Roque, feeling niya mauuto niya ang Austrian government eh. Malapit ka na rin, ano ba? Malapit ka na rin. Oo, Harry Roque. Sana magkaroon ako ng pagkakataon makita ka nakakulong. Promise. I want to see you in person in jail. Oo, totoo lang. Alam niyo, eto nga tignan niyo Nung si Rodrigo Duterte, pinagpipilitan nila na wala siyang kasalanan. Kahit inaamin na ni Rodrigo Duterte na oo, inutos ko ang pagpatay dito sa mga taong to. Inamin na yun pero kinukumbinsi pa rin nila ang mga Pilipino na walang kasalanan si Rodrigo Duterte. Ano nangyari? Di nakakulong siya ngayon. Number 1. Sa ano yun? Yun yung sa ICC. Okay. Ito naman ngayon sa Harry Roque, pinipilit niya na pwede raw mag-apply ng asylum kasi siya daw, ito daw si Saldico ay isang whistleblower. Wait lang. Hold your horses, Harry Roque. Alam naman namin abogado ka na. Pero hindi lang naman kukunin ng Czech Republic, ng gobyerno ng Czech Republic, yung salaysay ni Saldico. Kung pagka-apply man siya for amnesty, they won't take his word, hook, line, and sinker. Lalong-lalo na, mga kababayan, na merong warrant of arrest na nakalabas sa kanya prior dito sa nangyari na to. Oo. Ganon din sa'yo, Harry Roque. Ang lala ng kaso mo, human trafficking. Malapit ka na rin. Huwag kayong mag-alala, magkikita kayo ni Saldico sa Camp Bagong Diwa. Maniwala ka. Huwag kayong mag-alala, magkikita kayo ni Saldico sa Camp Bagong Diwa. Doon ka magbigay sa kanya ng legal advice, promise. While you're at it, pag nahuli ka na at nakakulong ka na sa Camp Bagong Diwa, itry mo rin ipalayain yung sarili mo. Ikaw na lang magrepresenta sa sarili mo. Diyos ko. Ninoy 2.0, anong kalokohan yan? Anong kalokohan? Kung tutuusin, pasensya na sa mga dilawan na nakikinig sa atin, tsaka sa mga campings, but, komunista naman talaga si Ninoy. Komunista naman talaga siya. And he committed treason. Buti nga, in-exile lang siya, hindi siya binitay. Diba? Buti nga hindi siya binitay. In-exile lang, binato lang siya sa Boston. Oo, at habang nasa Boston, pinapagamot pa ng Marcos administration, Marcos Senior administration. Pinaoperahan pa sa puso para hindi mamatay, anak ka ng tipaklo. So alam naman natin, kung magiging Ninoy 2.0 siya, una, hindi siya bayani. ng legal advice. Una, hindi siya bayani. Parang si Ninoy, hindi rin bayani. Yung mga dilawan lang naman, tsaka kakamping ka naniniwalang bayani si Ninoy. Pero hindi siya bayani. Pangalawa, I doubt na mamamatay si Saldico sa loob ng ng NAIA. Hindi. Hindi siya mamamatay sa loob ng NAIA. Pero, malamang mamamatay siya sa loob ng kulungan after 20 or 30 years. Ganon. Sa kulungan na siya mabubulok. No joke. Ikaw rin, Harry Roque, huwag kang mag-alala. Magsasama kayo ni pangalan nito, ni Saldico sa kulungan. Don't worry.
Pag nagkita na kayo in person sa Camp Bagong Diwa at sa Bilibid, well, you have all the time in the world to give him free legal advice. Oh. No joke. No joke. Kasi, pati taong bayan, galit na sa'yo. Roque next. Renewed calls for Roque's arrest after Saldico's detention in Europe. Ayan na. Nagwawala na ang taong bayan sa'yo, ha? Harry Roque. Harry Roque also trended on social media following the arrest of former Ako Bicol Party List Representative Zaldico in Prague as he faces human trafficking case linked to an alleged cam hub in Pampanga. Oh, di ba? Hindi lang yan. Oh, hindi lang yan. Hindi lang yung human trafficking, meron pa siyang under investigation ngayon na kaso doon sa land grabbing, mga kababayan. Land grabbing case yun. So medyo mabibigat yung mga kaso ni Harry the Caller. Harry Supermodel. Supermodel of the universe, galaxy. Malapit ka na, humbakla. Humbap, bidip-bidap, badu-bap. Dibidap, badu. Lapit ka na, humbakla. Oo, magkikita na kayo ni Saldico sa kulungan. No joke. No joke. Abang ka lang, Saldico. Tsaka Harry Roque. Oo. Ano no? Sabi ni Jasmine, sarap magpa-banner pag uwi ni Roque. Welcome, humbakla. Oo. Well, sana magawa natin yan, guys. Humbakla. Anyway, again, that's nothing against our alphabet community friends. Wala lang. Ganun lang talaga. Ayaw pa kasi niyang umamin, Diyos ko. Okay. So, aabangan natin si Saldico, ang pag-uwi ni Saldico anytime soon. 3 weeks kung deportation. At saka hindi lang ako sure, pero alam ko kasi kapag ikaw ay mag-a-apply for asylum, dapat you are in good standing. Kumbaga, you're actually persecuted. Hindi yung hindi lang yung nagtatago ka sa batas. There is an actual case filed and there's a court decision in the sense na there is a court warrant na talagang na determine na mayroong probable cause na there is a crime committed. So, syempre hindi naman mauuto yung ibang bansa diyan, no? Hindi mauuto yung mga EU countries diyan. Di ba? So malamang sa malamang magkikita talaga sila sa presohan, no? Sooner rather than later. Yeah. Click nyo na yung ating next live stream, guys. Kita-kita tayo sa ating next live stream. God bless. See you in a bit, guys. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.